Ako nga pala yung milyonarya noon at naghihirap na ngayon dahil sa di inaasahang pangyayari. Nagsabay kami nagbuntis ng anak ko at magkasunod kaming nanganak. Yung anak ko minor pa siya, nag-aaral pa, iniwan pag nabuntis na, iniwan bigla ng kanyang nobyo. Ako yung bumubuhay ng anak niya, ako yung naghahanap buhay hanggang naapektuhan yung pagtitinda ko ng ukay at napabayaan dahil ako ang nag-aalaga sa apo at anak ko. Ako lahat-lahat, at bigla din akong nagkasakit kasi dalawa yung pinapasuso ko, yung apo ko at saka yung anak ko, kasi noon hindi pa sila marunong dumidi ng batol, kaya ako ang nagpadidi sa apo ko at anak ko, kaya bigla akong nakulaps na nagkasakit. Kaya yung pira na naipon ko noon halos maubos kasi wala namang suporta yung ama ng nakabuntis ng anak ko. Kami lahat yung gumagastos. Yung hanap buhay namin na kunting negosyo, tamang-tama lang yung income namin para sa aming pamilya. Kaya yun, yung pira na napanalan ko noon bigla na lang nawala dahil sa mga pangyayaring di inaasahan. Ngayon, sa mga teenager, sana huwag niyong gawin dahil yung magdurusa ay ang inyong mga magulang. Sana mag-aral kayong mabuti at huwag niyong tularan yung kung ano man yung mga nangyari sa mga teenager ngayon, kasi yung nahihirapan ng mga magulang. Nasa huli kasi yung pagsisisi. Kaya ako ngayon, kahit ganito yung nangyari sa amin, pilit kong binubuhay yung anak ko at yung apo ko. Kahit may sakit ako, nagtitinda pa rin ako paminsan-minsan para matustusan ko yung mga pang araw-araw, yung diaper at saka pang gatas ng apo ko. Hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na maibalik ko yung anumang nawala sa amin ngayon. Ang importante ngayon yung malusog yung katawan ko at yung mga anak ko. Sana sa lalaking nakabuntis sa anak ko, huwag mo nang ulitin yun kasi nahihirapan yung babaeng binuntis mo. Huwag mo nang ulitin yun. Yun lang yung mensahe ko, huwag mo nang ulitin. At saka yung mga ano ngayon, dalaga ngayon, yung may nobyo, huwag kayong gagawa ng hindi tama kasi yung